Mahalaga ba ang pangalan ng Mesaya sa ating kaligtasan? Napakahalaga po ng pangalan ng ating tagapagligtas sa ating kaligtasan, sapagkat sa kanyang pangalan ay mayroon tayong kapatawaran at kaligtasan. Ayon sa 1 John 2:12, ang sabi, "Kayo'y sinulatan ko, mumuntikong mga anak, sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan." Maliwanag mga kaibigan na dahil sa kanyang pangalan, napatawad ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kung napatawad ang ating mga kasalanan, ay mayroon na tayong kaligtasan. At ayon naman sa Acts 4:12, ang sabi, "At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." Maliwanag mga kaibigan na walang ibang pangalan. Ibig sabihin, isa lamang pangalan ang makapagliligtas sa atin. Sa Biblia ay may mababasa tayong 3 pangalan. Ito ay Jehovah, Yahweh at Jesus. Pero alin nga ba ang kanyang pangalan? Ang pangalang makapagliligtas. Unahin muna natin ang pangalang Jehovah. Ang Jehovah po ay hindi po ito ang pangalang makapagliligtas, sapagkat noong isinulat ng mga propeta at ng mga apostoles ang unang kopya ng Biblia, ay wala pa pong litrang J sa buong mundo. Kahit po hanggang ngayon ay wala ring litrang J sa alpabito ng mga Hebreo. Ayon din po sa isang mangangaral ng Ang Dating Daan, sinabi niya na walang litrang J sa alpabitong Hebreo. Wala pong letter J sa Hebrew alphabet. Ang unang aklat ng Biblia, isinulat po yan sa Hebrew. Paanong naging pangalan ng Diyos ang Jehovah, samantalang wala namang letter J sa Hebrew alphabet na siyang unang wikang ginamit sa pagsulat ng Biblia? Ito po ang Hebrew alphabet. Mababasa natin ito mula sa kanan pakaliwa. Ganon sila kung magbasa ang Hebreo. Tignan nyo mga kapatid sa inyong screen. Ang una yung nasa kanan sa itaas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hay, Yav, Zayin, tapos Chet, Tet, Yud, Kaf, final Kaf, Lamed, Med, final Mem, Nun, final Nun, Samek, Ayin, Pei, final Pei, Zadi, final Zadi, Kuk, Raish, Shin, Sin, Tav, Sav. So wala pong J sa Hebrew alphabet. Walang letter J sa Hebrew alphabet. Kaya imposible na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kasi ang Hebrew ang ginamit sa pagsulat ng unang Biblia. No. Wala naman letter J. Kaya paano magiging ang pangalan ng Diyos ay Jehovah? Alam niyo ba na yung letter J, lumitaw lang yung letter J noong 14th century. Wala tayong kaalaman sa mga bagay, pero nakarecord yan sa istorya ng sangkatauhan na ang letter J lumitaw lang noong 14th century. Wala dati yan kahit sa anong alphabet ng mundo. Ang letter J, nag-umpisa lang na gamitin
generally sa Inglaterra. Ginamit lang nila sa England ang letter J noong 17th century na. 1630 na nung gamitin yan. Pero lumitaw lang yung letter J noong 14th century. Yun ang nagpapaliwanag na ang salitang Jehovah na naimbento lang nung 14th century. Kasi nun lang lumitaw yung letter J. Ito po ang sabi ng Encyclopedia Americana. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ito po sa The Encyclopedia Americana contains the following quote on the J. The form of J was unknown in any alphabet until the 14th century. Either symbol J, I used initially generally had the consonantal sound of Y as in year. Gradually, the two symbols J, I were differentiated, the J usually acquiring consonantal force and thus becoming regarded as a consonant, and the I becoming a vowel. It was not until 1630 that the differentiation became general in England. Yan ang impormasyon na nasa Encyclopedia Americana. Kung walang litrang J noong panahon na isinulat ang unang kopya ng Biblia, ibig sabihin ay hindi rin po Jesus ang pangalan ng Misaya, sapagkat wala pang letter J noong 1st century na nandito sa mundo ang Misaya. Lumabas lang ang litrang J noong 14th century na. Sumalayo po ang agwat bago dumating ang litrang J. So imposible din po na ang pangalan ng Misaya ay Jesus. Ang pangalan po na makapagliligtas at makapagpapatawad ng ating mga kasalanan ay ang pangalan ng Misaya. At ang sabi sa Mateo 1:21, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Hindi po Jesus dahil wala pong litrang J sa Hebreo, at ang kanyang pangalan po sa Hebreo ay Yeshua, sapagkat ang sabi ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ang pangalan po ng Misaya ay Yeshua. Ito ang pangalang makapagliligtas at makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito po ang pangalan ng Misaya sa Hebreo ay Yeshua, sa Aramaic Yeshua, sa Greek Isos, sa Latin Isos, at sa English naman ay Jesus. Hindi po Isos at hindi rin po Jesus, sapagkat lumitaw lamang ang litrang J at I noong 14th century. Matagal na pong patay ang mga apostolis noon. So paano mapapatunayan na ang kanyang pangalan ay Yeshua? Ayon sa Biblia, sa Psalm 68 verse 4, ang sabi, ang kanyang pangalan ay Jah. So hindi ito Jah sapagkat walang J. So ang kanyang pangalan ay Yah, at mga galak kayo sa kanya. Ang kanyang pangalan po ay Yah, Yeshua. So ibig sabihin po ng pangalang Yeshua ay si Yah is salvation. Ibig sabihin si Yah ay tagapagligtas. Yun po ang ibig sabihin ng Shua. Ibig sabihin tagapagligtas. Si Yah ay tagapagligtas. Gaya ng Abram na tinawag niyang Abraham, na ibig sabihin ay ama ng mga bansa. Nandoon pa rin yung pangalang Abram. Nilagyan niya lang ng meaning kaya naging Abraham. Ganon din po ang pangalan ng Misaya. So nandoon yung pangalang Yah at nilagyan niya ng meaning kaya naging Yeshua. Ibig sabihin si Yah ay tagapagligtas. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang mga pangalan po ng Hebreo ay may mga kahulugan.
Ngayon ang tanong, bakit Jesus ang inilagay na pangalan? Sapagkat dinaya ni Satanas ang buong mundo. Sa Revelations 12:9 o pahayag, itinapon ang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Dinaya po ni Satanas ang buong sanlibutan. Sa paanong paraan niya dinaya ang sanlibutan? Sa pamamagitan ng paglapastangan sa kanyang pangalan. Sapagkat ayon sa Revelation 13:6 ang sabi, at binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Elohim upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. So ganun po dinaya ni Satanas ang buong sanlibutan.